ang gagamitin po ng ating Panginoon sa araw na ito, walang iba po yung bagong teacher na galing sa Manila, walang iba kundi ang ating kapatid na si Brother Rocky de los Reyes. Amen? At bago po tayo makinig sa salita ng Diyos, mga kapatid at kaibigan kay Kristo, tayo muna po ay sasayaw, iinda, tatalon at papalakpak at sisigaw kay Yahweh El Shaddai. Amen? Sa pagkakaroon po natin ang ating mga kapatid, ang El Shaddai Gospel Music Ministry. Tayo po kayo na. Hallelujah! Buhay si Jesus! Amen! Ito ba? Amen! Umalakpak ako na ng buhay si Jesus! Yan na ba yung the best is going on? Hallelujah! Yan na po ba yung the best na palakpak nyo para kaya Sabi mo sa iyong katabi, buhay si Jesus! Buhay si Jesus!
kay Yahweh, amen? Wala na yung problema na yan. May kasabutan na yan si Yahweh sila, amen? Hallelujah, amen? Taas pa po yung mga kamay. Hallelujah. Yahweh, sa hapon pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami tinawag po ninyo upang kami makapag-alay sa iyo ng papulit parangal sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. Sa hapon po ito, Panginoon, kami po ay nananabig, Panginoon, kami nagagalak po, Panginoon, sapagkat pinuno niyo naman, Panginoon, ang aming mga puso ng kagalakan na nagmumula sa inyo, Yahweh. Panginoon, sa hapon po ito, paparangalan ka sa pagsamba. Paparangalan ka, Panginoon, ng iyong mga anak na lingkod dito sa harap, Panginoon. Paparangalan ka sa pagsamba, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Sapagkat ikaw ang aming kagalakan. Ikaw ang aking kagalakan. Ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya.
Let us now bless the Lord.
Panginoon. Alam namin po nandito po kayo. Kung kaya kami po nagbibigay pugay sa iyo, Panginoon. We acknowledge your holy presence. And as we acknowledge your holy presence, O God, inilalagay namin ang aming sarili sa iyong kabanal-banalang presensya. Punuin po kami, Panginoon, at pagpalain mo po kami. Ganon din ang aming mga mahal sa buhay. Saan man sila naroon sa mga sandali ito. Pagpapalang manaway sa mga aming lahat. Pagpapalang natin ng iyong presensya sa salita ay amin nawang matanggap at maranasan sa aming buhay. Samahan po niyo ako sa pagtayo sa gitna sa gagawin kong pagbabahagi ng iyong buhay at makapangyarihang salita na naghahatid ng kagalingan, kalakasan, kalayaan, kasaganaan, kapayapaan, lahat ng aming magandang pangarap, hatid ng iyong mabuting balita. Kaya Panginoon, we allow your Holy Spirit to be our teacher, to be our healer, to be our sanctifier, to be our provider, Lord God. Kayo na po ang bahala, Panginoon, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala namin sa iyo ang gawain ito at ang aming mga kahilingan, mga concerns, mga pangarap sa buhay. To God be the glory. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen, Amen, and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating purihin ang Diyos na makapangyarihan.
Our reading will be taken from the Gospel of John, chapter 21, verses 1 up to 14. Again, John chapter 21, verses 1 up to 14. And it says, Jesus revealed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way. Together were Simon, Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee's sons, and 2 others of his disciples. Simon Peter said to them, I am going fishing. He said to him, we also will come with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. When it was already dawn, Jesus was standing on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Jesus said to them, children, have you caught anything to eat? They answered him, no. So he said to them, cast the net over the right side of the boat, and you will find something. So they cast it, and were not able to pull it in, because of the number of fish. So the disciples whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. When Simon Peter heard that it was the Lord, he tucked in his garment, for he was lightly clad, and jumped into the sea. The other disciples came in the boat, for they were not far from shore, only about 100 yards, dragging the net with the fish. When they climbed out on the shore, they saw a charcoal fire with fish on it and bread. Jesus said to them, bring some of the fish you just caught. So Simon Peter went over and dragged the net ashore, full of 153 large fish. Even though there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, come, have breakfast. And none of the disciples dared to ask him, who are you? Because they realized it was the Lord. Jesus came over and took the bread and gave it to them, and in like manner the fish. This was now the 3rd time Jesus was revealed to his disciples after being raised from the dead. Brothers and sisters, mga kababayan ko, ang salita ng Panginoon. Mahina naman yung sagot na yun, mga kapatid. Walang kabuhay-buhay. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Malakas na malakas. Malakas na nais na sabayo. Pwede po tayo po, mga kapatid. Pwede po tayo. So, magandang hapon po sa inyo, mga kapatid. So, ako'y pang-apat ng Biyernes sa awa ng Diyos. Mga kapatid. So, ang aking pong bibigyan ngayon ay verse 6. Yung verse 6, ang aking pong bibigyan ng emphasis o diin. At sabi dito, cast the net over the right side of the boat, and you will find something. Ito yung sinabi ni Jesus. Ayon sa ating pong napakinggan, mga kapatid ko, ito yung pangatlong araw mula nang si Jesus ay muling nabuhay. At for your information, ang Panginoon, nung siya'y nabuhay na muli on the 3rd day, hindi siya na bumalik sa kanyang Ama. Siya ay nanatili sa mundo, sa lupa, sa loob ng 40 araw o 40 days. At ang kanyang ginawa, mga kapatid, ay nagpakita at gumawa siya ng maraming appearances sa kanyang mga alagad upang palakasin ang kanilang pananampalataya sa palit ng mga alagad ng Panginoon. Matapos mangyari kay Kristo yung kalulus-lulus sa pangyayari na siya'y pinahirapan at pinatay at nasaksihan ng mga alagad, hindi nila matanggap. Sila ay frustrated, disheartened, at sila po ay down na down. Mga kapatid ko, dahil sa nangyari niya. Kaya ano ginawa ng ating Panginoon? Sabi nga ni Brother Mike, nung kanyang muling pagkabuhay, nanatili pa rin siyang great teacher.
Sa kanyang mga appearances na naganap sa loob 40 days, ang Panginoon ay patuloy pa rin nagtuturo at nagbibigay ng mga paalala. At ang sabi niya, peace be with you. At bilang pagtotoo na siya ngayon at talagang siya muling nabuhay, pinakita niya ang kanyang sugat. 2 sugat sa wrist, isang matinding sugat sa tagiliran, at 2 sugat sa paa. Sinabi niya, masdan niyo ako ang ghost, ang mundo walang laman, pero ito ako may laman. No? At tingnan niyo aking sugat, mga kapatid ko. At sinabi ng Panginoon, peace be with you. At kasabay sa pagsabi noon, binabanggit niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem, hintayin ninyo, pinapangako ko sa inyo, the Holy Spirit. And when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power. Kaya sa May, yan po yung araw ng Pentecost, sa buwan ng Mayo, mga kapatid ko. No? At maraming beses na nagpakita, at isa sa okasyon na siya nagpakita, ito nga po. Ang eksena, si Peter nagsabi sa kanyang mga kasama, mangingisda ako, balik na tayo sa dating buhay. Sabi ng mga kasama niya, sasama kami sa iyo. At naganap nga ang plano ni Peter, magdamag sila ng isda, pero wala silang huli. Hindi nila alam, sa may pangpang, na hindi naman kalayuan sa kanila, ay naroon si Jesus. At concern ng ating Panginoon, sumigaw ang ating Panginoon, mga anak, meron ba kayong huli? Sumagot sila Peter, na hindi nila nakilala, hindi pa nabosesan. Hindi po nila na-recognize ang Panginoon na sumisigaw sa may pangpang na yun pala si Jesus na muli ng nabuhay. Ang sagot nila Peter, wala nga po kami huli. At muling sumagot si Jesus, kaya sabi ng Panginoon, ihulog ninyo ang inyong lambat sa gawing kanan ng bangka. Throw your net into the right side of the boat and you will find some. Yung kanyang sinabi, mga kapatid, ay nagbibigay ng direction. At yung kanyang direction ay mayroong nakapaloob na assurance o meron pong kasiguraduhan. Ihulog ninyo ang inyong lambat sa gawing kanan ng bangka at tsakyun, makakahuli kayo. Si Peter sumunod, parang nabatubalanik doon sa tinig ng mama na hindi na alam si Lord pala yun. A concerned citizen, mga kapatid. Inihulog sa gawing kanan ng bangka at nung hilangin, hindi mahila-hila sapagkat ito'y punong-puno ng sangdamakmak na isda. May tilapia, may kanduli, may dalagang bogey. 153 na isda ang laman ng lambat. At si Kristo'y nakikain sa kanila. At kung siya'y nakikain, doon lang nila ito na recognize, mga kapatid. So anong message meron tayo ngayon? Na pwede niyong baunin at maging gabay ng ating pananampalataya upang tayo patuloy na maging matatag sa ating pananampalataya, mga kapatid. Una-una, pwede palang mangyari yung malapit tayo kay Lord, nandiyan tayo, pero yung buhay natin zero. Amen. Si Kristo ay nandiyan dyan, sa may pangpang, hindi malayo sa kanila. Abot ka na. Abot na, abot, pandilig. Kaya lang ang problema kay Peter, hindi nila nakilala ang Panginoon. So we may be near Christ, pero yung ating buhay zero pa rin. Kinakapos, magulo, walang-wala, mabigat ang buhay. Pero nagsisimba naman ako. Naglilingkod naman ako. Bakit ganito pa rin ang buhay namin? Possible. Kasi nangyari ang kila Peter. Malapit sila kay Kristo, hindi naman malayo. Kasama nila ang Panginoon sa may pangpak, pero bakit walang naman ang lambat? Zero. Mga nilalanas po natin yan. Nagsisimba naman ako, nagdarasal naman ako, pero bakit ganito? Wala rin ang buhay namin, ang gulo-gulo pa. Zero. Walang laman ang ating lambat. Mga kapatid. Kasi yung nga po ang problema, because they failed to recognize the Lord. Amen? Andyan nga tayo, but are we aware of God's presence? Amen? Minsan aware lang tayo sa ating ginagawa for the Lord, but we are not aware sa mga ginagawa niya sa atin.
Kaya sinasabi, sinusumbat natin ng Panginoon, pag hindi nangyayari yung ating mga gusto hinihingi, sinusumbatan natin ng Panginoon sa mga bagay na ginagawa natin sa Kanya. Kaya nga nasabi ko, we are so much aware ng mga ginagawa natin sa Panginoon, yung ibinibigay natin sa Kanya, but we are not deeply aware sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya sinasabi natin, nagsisimba naman ako, Panginoon, na naglilingkod naman ako sa iyo, nag-iikap ko naman ako, lahat binibigay ko sa iyo. Aware na aware tayo sa mga ginagawa natin for Him. Pero are we deeply aware sa mga ginagawa niya sa ating buhay? And most especially, are we deeply aware of His very, very presence? That the Lord is with us? Bisa nakakalimutan natin yun. Kaya nakakapasok ang pagkakasala. Sapagkat nakakalimot tayo sa Diyos, nakasama natin ang Panginoon. May magkasintahan, itong lalaki gusto makaisa sa kanyang girlfriend. Kaya, chinempuhan niya wala yung mother ng girlfriend niya, tsaka pumalit sa bahay. Siyempre, lalaki, gusto makaisa. Gusto agad makaisa ko. Mga kapatid, ha? Kaya sabi ng lalaki, saan kiss na? Ayoko pa rin. Kasi may pagka dalagang Pilipina yung babae. Ayoko, gusto ko, malinis ako pag ako'y ihatid sa dambana. Ayoko madumisa ng aking dambana. Meron pa kayong mga ganyang babae? Dito siguro sa Kuwait, marami pa. Para walang away. Para walang argument. Gusto ko malinis ang aking pagkababae pag ihatid mo ako sa dambana. Ayoko nung like a virgin lang. Gusto ko virgin ako. Sige na naman. Kung talaga mahal mo ako, pagbibigyan mo ko, sabi ng lalaki. Ayoko. Mahal mo ba ako? Pero bakit ayaw mo? Kasi, tinuro si Jesus na nakapako sa cross. Ayaw ba? Walang problema. Kinuha yung panyo niya. Tinakpan si Kristo. Amen? Minsan gano'n tayo, mga kapatid. We disregard God's presence. Amen? At minsan we are not deeply aware of His presence. Hindi malalim yung ating kamalayan at yung ating conviction na ang Diyos lagi natin kasama. At kapag gano'n, doon nakakapasok ang diablo, yung mga tukso. Kapag nawala ang ating focus sa presensya ng Panginoon, doon tayo lumiligwak. Doon tayo nadadali ng kalaban. Kaya't bisitahin mo yung laman ng lambat, walang laman ang lambat, zero. Kalabitin ang katabitin. Kapatid, may lamang ba yung lambat mo? May huli ka ba? Anong sagot? Lalagyan. Lalagyan ng Panginoon. Sino gusto mag-uwi na punong-puno ang kanyang lambat? Palapakan natin ang Panginoon. So, okay. Mula sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, doon tayo kukuha ng message. And since the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword, mga kapatid ko, tsak yun, ito'y magdudulot ng pagpapala sa atin. Ano sinabi ng Panginoon? Ulitin ko po, verse 6. Ihulog ninyo ang inyong lambat sa gawing kanan ng bangka at tsak, makakahuli kayo. So, ang ating unang message ay ito. What we long for is often nearer than we think. Ano man ang ating pinapangarap, ano man ang inyong mga pinakananais-nais, ano man yan, kagalingan, pagbabagong buhay, kalakasan, kasaganaan, pagbabago ng ating asawa, pagbabago ng ating mga anak, kagalingan, iitay, iinay, kagalingan ng ating mga pal sa buhay na may karamdaman, nandito lang, hindi malayo sa inyong kinakaupuan. Andyan lang ang pagpapala natin. Amen. Kung meron tayong sakit at karamdaman, hindi mo kinakailangan magpakalayo-layo at umakyat sa bundok ng Banahaw. Magpakalayo-layo, kumanhig doon sa mga bundok na yan para makamtan ng agalingan sapagkat right there and there sa iyong kinalalagyan at kinauupuan, nandiyan ang sagot sa ating mga pangailangan. Amen. Gaano ang distansya ng gawing kaliwa at kanan ng bangka. Siguro, yung bangka sinasakyan nila Peter, baka hindi pa ganito kalapad.
Sa imagination ko lang. Dahil ng panahon noon, lumang-lumang hindi naman gano'ng kalaki yan. Considering na ilan lang yung sumama sa kanya, siguro yung distansya nung kaliwa at yung kanan na pinaguhulugan. Sabihin natin ganito lang, pero malapad na yan. Diba? So, ibig sabihin, parang ganyan yung bangka. Ha? Ngayon, pero hindi pa rin yung kalayuan, mga kapatid ko. Ang alam ni Pedro bilang isang magaling na fisherman, dito sa gawin dito nagkakanlong sa damakbak na isda. Sa tagal ko lang nanging isda, kabisado ko ang galaw ng isda at ang galaw ng tubig. Alam ko, dito sa gawing kaliwa, dito nagkakanlong ang isang damakbak na isda. Kaya kapatid, mga kapatid, dito, dito! Pero magdamag, wala huli. At nakita ni Kristo na failure yung style ni Peter. Kaya sabi ng Panginoon, ihulog mo sa kanan. Nang ihulog sa kanan, ang daming naman ng net na isda. Mga kapatid, bago ba nakahuli sila Peter kinakailangan ba nilang umalis sa lugar na yun at pagpakalayo-layo at pagpunta sa pinakalaot para makahuli? Hindi, doon din mismo. Andun yung sandamakmak na isda. Kaya sinabi ko ngayon, ano man ang inyong pakakailangan, ano man ang inyong pinakamimithi, ano man ang inyong pinapangarap, hindi malayo sa inyong kinauupuan. Nandiyan lang. Amen? Kaya kung meron kang karamdaman, meron kang sakit, gusto mong gumaling, nandiyan ang magaling. Humingi ka sa Diyos ng kagalingan mamaya, at tsak yun. Kung ikay mananalig sa Kanya, mararanasan mo ang pagkapagaling ng ating Panginoon. Bukod sa nandiyan yung pagpapala ng ating pinakamimiti, yung source of all blessings, andyan din, na minsan, yun ang ating nakakaligtaan, yung giver, na siya tayo nakatuon sa mga gifts. Amen. Minsan mas mahalaga pa sa atin yung ibinibigay niya o yung ating mga hinihingi kaysa sa Kanya na ating hinihingian. Sabi mo sa'yo katabi kapatid, magsabi ka ng totoo. Sino ba talaga mahalaga sa'yo? Yung ibinibigay ng Diyos o yung siya mismo na nagbibigay? Umalakpak ang nagsasabing si Lord ang pinakamahalaga. Si Lord ang pinakamahalaga at yung nais ipaabot sa atin ngayon. The source of all blessings ay nandito, mga kapatid. Hindi malayo sa atin. Abot kamay natin ang ating Panginoon. So first of all, we must acknowledge the presence of God. Kasama natin ang Diyos. At dahil kasama natin ang Panginoon, sa iyong kinalalagyan at kinauupuan ng Diyos ang Panginoon. Mamaya pag pinatayo ko kayo, sa iyong harapan nakatayo ang Panginoon. Believe it. Amen. Paniwalaan natin. Merong isang madre, ang pangalan niya, Saint Teresa of Avila. Itong March, nakaraang March, pinag-iwang niya ang kanyang ika-500 birthday. Yung ika-500 birthday. Kaya kung nanonood kayo ng Oh My G, sa TFC, lagi may quotation doon sa Oh My G, quotation na galing kay Teresa of Avila. Si Teresa of Avila, mga kapatid ko, siya ay tinatawag na Teresa of Jesus. One time, siya po'y mababa ng hagdan, nakakita siyang napaka-cute na bata. At tanong sa kanya ng bata, anong pangalan mo? Ang sagot ni Teresa, I am Teresa of Jesus. I am Teresa of Jesus. Nagtanong naman ngayon si Teresa sa bata, at ikaw naman, iho, anong pangalan mo? Sumagot yung bata, I am Jesus of Teresa. Ibig sabihin, si Kristo nagpapakita sa kanya. Nagkaroon siya ng intimate relationship sa ating Panginoon na pinagpapakitaan siya, kaya nga naging isa sa mga title niya, Teresa of Jesus. Amen? Now, one time, sa loob ng congregation bilang isang madre, nawiwirduhan sa kanya yung kanyang mga kasamang madre, lalo rin yung kanyang superior, sapagkat lagi siya naghahanda ng dalawang set ng plato magkaharap, dalawang basong magkaharap, dalawang set ng kutsara, tinidor magkaharap, at dalawang upo ang magkaharap. Ang sabi ng kanyang mga kasamang madre, meron ka bang bisita? Opo, meron. Pero nakikita nila, walang dumarating, kaya kumakain din siyang mag-isa.
Pero habang siya kumakain mag-isa, ngingiti-ngiti siya. Na parang merong kausap. Kaya yung mga kasamang madre, hindi nila maiwasang magduda at sabihin siguro, nasisiraan na siya. Ang isang araw, buong lakas ng loob na kinausap siya ng kanyang mga kasama, lalo na ng kanyang superior at sabi, Teresa, huwag kasama mo, offend ka. Kami concern lamang sa iyo. Medyo nawiwirduhan na kami sa mga behavior mo. Lagi mong sinasabi na meron kang bisitang darating, pero wala naman kaming bisitang nakikitang dumarating. Lagi kang kumakain na mag-isa, at habang kumakain ka na mag-isa, ngingiti-ngiti ka. Teresa, huwag ka ma-offend. Sumagot si Teresa, Ma'am, walang sandali na ako'y inindyan ng aking bisita. Lagi siyang dumarating. Kasama ko siya kumakain. Masaya akong kumakain, kaya nakikita ko niyo kung ngingiti-ngiti. Sino ba talaga yung bisita mo? Si Jesus po. O ngayon, sino ang may ganun? Si Teresa ba o yung ayaw maniwala? O ikaw, naniniwala ka bang katabi mo si Lord? Yakapin mo nga si Lord, sarap mo. Amen. Yun ang huwag nating palalagpasin. Yung presensya ng Panginoon ang pinalagpas nila Peter. Hindi nila nabigyan pansin ng Panginoon na concern sa kanilang pangangailangan. Kaya sabi ng Panginoon, may huli ba kayo? Concern siya o walang laman ng pitaka nyo? Walang laman ng inyong handbag? Zero ang inyong buhay? Concern, Panginoon. Nice tayong pagpalain, but we have to recognize it. Dapat natin kilalanin at pagmasdan ang Diyos na ating kasama sa bawat sandali. Amen po ba? So our first message, ano man ang inyong pinapangarap at hinahanap, hindi mo na kinakailangan magpakalayo-layo pa. Diyan mismo sa iyong kinaupuan, andyan ang sagot sa ating pakailangan. Amen. Kasi mamaya, ano lang, yung takos-puso ka lumapit mamaya sa Panginoon. Kalimutan mo muna yung mga katabi mo. Pati yung mga nag-imbita sa iyo, mga kasama mo, kalimutan mo muna. Ang mahalaga, ikaw ang Panginoon at ang iyong mga mahal sa buhay. Ako naniniwala kung gagawin mo seryoso, pakikitagtipan kay Lord, tiyak yung mararamdaman mo. Kaya kung wala tayong mararamdaman, mga kapatid, na mga patikim ng Panginoon, ang problema, hindi ang gawain, hindi yung nagsasalita, kundi tayo mismong lalapit sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, one time nakita ko ibang mga sa TV na nanonood ako. Pagdating doon sa healing, pinatayo na yung mga tao, yung kanilang choir at yung kanilang preacher, hindi masyadong dramatic na katulad namin. Amen? Simple lang yung preacher. No? Brothers and sisters, please rise. And let's close our eyes. Pero umiiyak sila. Bakit? Kasi yung tao, kahit di pupukin ng preacher, kahit hindi papakantahin yung choir na makapagbagdaming awit, dahil seryoso yung mga tao lumalapit sa Diyos at seryoso yung tao naniniwala silang andito ang Panginoon. Batak sila. Batak. Kaya kung matututunan natin lahat yan, nagagawin mong seryoso, anytime, kahit saan ka na doon, mararamdaman mo ang Panginoon kung seryoso kang lalapit sa Panginoon. Kasi ang problema natin, nakakalimot tayo kasama natin ang Diyos, kinakailangan pa ng preacher, ipagdigdigan na katotohanan yan. At mabuti kung lahat naniniwala. Kaso minsan hindi. Kaya yung iba uuwi, walang laman ng lambat. Pero yung katabi niya, punong-puno ang laman. Amen. Kaya sabi niya, hindi ako na-touch, hindi ako na-bless. Bakit? Sapagat ang problema nasa sa atin. Nasa tumatanggap. May mga binihing inihagis, bumagsak sa pathway, sa daanan, dumating ang ibon, tinunga yung binhi, wala. May mga binhing bumagsak sa batuhan, dahil mabato o lupa, hindi agad nagbuhat, wala rin. May binhing bumagsak sa matinik na lugar, bumunga, kaya later on, napaligiran ng mga halamang matinik na choke na mata. Pero may binhing nalaglag sa matabang lupa, yun ang tumubo at nagbuhay 100-fold. Anong klaseng tagapakinig ka ba? Ikaw ba'y may tutulad sa matabang lupa? Na yung pinakikinggan ay yung talagang tinatanggap ng bukas sa iyong kalooban? At naniniwala mo tayo na ang Panginoon, di mo ba nakikita ay nandito? Sabi ng Panginoon, paano ang naniniwala kahit hindi nila mo makikita?
Kaya minsan yung mga preacher, para lang maiyak yung mga tao, nag-iyak-iyakan din kami. Yes, Lord, Panginoon. Minsan gumagawa pa kami ng gimmick. Minsan nagkakandala naman sa aming mga lipid. Para lamang matouch yung tao. Pero alam namin, hindi naman pwede yun without God. Pero kung ang bawat isa sa atin ay seryoso at naniniwala, katabi niya at kaharap niya ang Panginoon. Wala man kayong madinig na kanta, hindi man magaling ang preacher na tatayo dito, sapat upang ating madama ang Panginoon na concern na nagdala sa atin sa atin. Kaya, ang inyong kapuspusan ay nakasalalay sa inyong mga. Kung ikaw ay seryoso maniniwala, nandyan sa Panginoon. Amen? So number 1. Number 2, sabi ni Lord, Pedro, hindi naman sinabi Pedro, no? Ihulog mo sa gawing kanan ang lambat. Bakit sinabi ng Lord kanan? Kasi nakita ng Panginoon dati sa hinahagis. Dati sa hinahagis. Sa gawing kaliwa. Kaya sabi ng Panginoon, ihulog sa kanan. So, ang pangalawang message natin, do not be afraid to change your methods. Do not be afraid to change your methods. Like Peter. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya nangatwiran. Hindi niya sinabing, sino ka ba? Napakagaling kong mangisda. Dito na ako lumaki. Buhay ko na ang mangisda. Kabisado ko ito. Pero nung madiligan yung tinig ng mama, sumunod siya. Di uhulog sa kanan. Pag hulog sa kanan, ang daming huli. Kaya taking pangalawang message mga kapatid ko. Huwag tayong matakot na baguhin ang ating mga bulok at mga maling sistema sa buhay. Amen? Kasi hanggat hindi tayo natututo, hanggat hindi po natin babaguhin ang ating mga bulok at maling sistema sa buhay, hindi magkakalaman ng lambat, hindi mananatiling empty. Walang laman. Check, mga kapatid ko. Kumusta ang ating mga anak kung meron tayong anak? Kumusta ang kanilang paglaki? Ako naniniwala kung may mga juvenile delinquent, maraming delinquent parents. Kaya naging drug addict, naglukoy itong mga batang ito, napakalaki ng kakulangan ng magulang. Kaya kung yung ating mga anak ay lumaking asaway, tsak yun, may mali tayong sistema ng pagpapalaki sa kanila. At dapat natin aminin at harapin ang katotohanan, tama, Brother Rafi. Kasi masyado akong mahigpit. Sinasaktan ko yung aking mga anak, minumura ko. Parang military ako sa bahay, thinking na sa pamamagitan nito, makokontrol ko aking mga anak. Hindi pala, Brother Rafi. Kaya hindi ko na ipagpapatuloy yung mali kong pamamaraan sa pagdisiplina sa aking mga anak. Be brave enough na aminin po natin yung ating mga paggugulang. Wala namang perfecto mga magulang. Tama po ba, mga kapatid ko? Kung meron tayong mali na sistema, huwag tayo magpatubiling baguhin hanggat may pagkakataon pa. Hanggat may time pa. O sa inyong mag-asawa, kumusta ang inyong married life, ang inyong relationship? Kung si Mr. ay nagloloko, nabababae, at naging unfaithful, siya. Huwag natin agad sisihin si Mr. sapagkat it takes two to tango. Hindi ka pwede magtango mag-isa, ang labas mo, tangi mag-isa. It takes two to tango. Kinakailangan may kapatid. Kaya kapag ka nagluloko si Mr. o nagluloko si Mrs., hindi pwede kasalanan lang ng isa. Tsak yun! May pagkukulang ang bawat isa. Baka kaya nagluloko si Mr. sapagkat si Mrs. ay nagkukulang. Amen? Hindi nakasikaso si Mr. o kaya si Mrs. ay naginang mukhang terengay. Hindi na nag-aalis ng kanyang mukha. Opo. Amen? Pag-uwi ni Mr. galing sa trabaho, overtime, pagod na pagod, pag-uwi niya, yung bahay ang dumi-dumi, santambang amahugasan sa lababo, at si Mrs. nakita niya nakakabisol, nakalaylay, ang daming pamilya sa ulo, karga yung bata, walang saluwang tumutulo ang ulo, kiss natin! O, yung gana si Mr. Maghahanap ng iba. At yung nakita niya, lahat ng hindi niya nakita kay Mrs., makikita niya doon sa kumari niya. Nakaka-relate kayo, ha? Wala pa ka natin ng Panginoon.
Amen. Check mga kapatid ko. Negosyo, nalugi. Check, baka may mali tayong sistema. Kaya pala nalugi yung negosyo natin, mandaraya tayo. Nagtitinda tayo ng suka, hinahaluan ng tubig. Yung posporo, binabawasan mo pa rin. Mandaraya. Kaya mga nagka 5-6, hindi tayo yayaman po dyan. Ginawa yan ng nanay ko. Yung natanggap ng tatay ko na yung tinanggap sa kanyang pagka-retard bilang teacher, ginamit ng nanay ko 5-6. Yung mga pinautang niya, wala nagbayad. Hindi naman pwedeng i-demand. Dahil walang mabibilang gusto pa. Amen? Kasi hindi ka tumutulong sa kapwa, lalo mo silang pinitiga. Sabi ng Panginoon, pag nagpakiram ka, huwag ka na maghihintay ng kapalit. Yun ang message niya sa nagpapahiram. Pero sa nangungutang, hindi niya sinasabing huwag ka magbabayad. Kaya pag nangutang ka, magbayad ka. Amen. Kaya kapag tayo po'y may maling sistema, hindi tayo uunlad. Hindi tayo sasagana. At ang ating pong lambat mananatiling empty, zero, laging walang laman. Check. Ano ba yung ating mga ugali at mga sistemang bulok at mali? Mga ugaling bulok, ano yun? Tamad magsimba, tamad magdasal, pagkachismosa, mataray. Lahat na yan ay bulok na pag-ugali. Mayabang, ma-pride. Amen? Maraming inggitera, palapintas sa kapwa. Lahat na yan, alam kong alam yung bakit na ugali. Amen? Kaya hindi ko mahirap malaman. Mga kapatid, kung anong espiritu meron tayo. Tandaan niyo, dalawang espiritu lang. Spirit of God and the spirit of Satan. Dalawang espiritu lang ang nagdadaigan sa ating pagkatao na humihila sa iyo. At walang neutral, walang hindi pwedeng gitna. Amen? Alin sa dalawa, kanino ba tayo? Sa kanan kay Lord, sa kaliwa, o sa demonyo? Kanan kay Lord, kaliwa demonyo. Hindi pwedeng neutral. Ay, natin mo sa ako, neutral. Kaya ang labas mo, sa anak Kristiyano. Sakang. Walang neutral, mamimili ka, kung pwesto ka, saan ka ba talaga? Kanan, kaliwa. O ngayon, hindi ko mahirap ma-detect kung anong espiritu ang nang kumukubabaw sa amin. Yun po bang chismis sa Diyos o sa demonyo? Yung pong inggit sa Diyos o sa demonyo? Sa tingin niyo po, yung katamarang magsimba, katamarang magdasal, sa Diyos sa demonyo? Yung pag-isip ng masama sa kapwa, sa Diyos o sa demonyo? Lakasan niyo. At malakas sa demonyo. Yung po ba pagiging kuripot manamot sa Diyos sa demonyo? Yun pong kanaswaan sa Diyos sa demonyo? Yung pangalong niya sa Diyos sa demonyo? Kasinungalingan sa Diyos sa demonyo? Teka muna, napapansin ko, kaya niya tayo perfect. Wala kayong mali. Puro tama sa ito. At kung magpapatuloy pa ako, pwede kong ma-assure na talagang 100% may perfect result. Ibig sabihin, hindi mahirap malaman kung anong espiritu ang sumasa atin. Tingnan ang katabi. Don't judge. At kung tayo po'y magiging humble, may mga sandaling hindi Spirit ni Jesus ang nag-aali sa buhay natin. Kundi Spirit ng Diablo na dadala niya tayo na tutuksok. At kaya ng dahilan bakit ang ating lambat laging zero. Magulo buhay, kinakapos, walang-wala. Hindi naman yan design ng Diyos para sa atin. Sabi ng Panginoon, I came that you might have life and have it to the full. Gusto ng Diyos pasaganain tayo.
Ayusin ang buhay natin para maging pagpapala rin tayo sa iba. Pero bakit tayo pinupuna? Bakit magulo yung ating buhay? Isa lang dahilan. Nawawala tayo sa focus. Nalalayo tayo sa Panginoon. At tayo po'y na-i-influensyahan ng diablo, mga kapatid. Kaya kapatid, pangalawang message natin, do not be afraid to change your methods. Ngayon, Brother Rafi, paano ko malalaman kung dapat akong magpalit at magbago ng methods o hindi? Ha? Kailan? Sagot, check your net. Kung ang laman ng inyong net ay punong-puno, then tama ang method mo. Ituloy mo. Keep on. For example, how do we check our net? Halimbawa sa area ng inyong married life, ang ganda ng inyong samahan mag-asawa. Ang ganda ng inyong pagmamahalan at pagtitinginan. Pati mga anak ninyo, lumaki maaayos na mga bata. Malapit sa Diyos, mag-aaral sa magulang, mapagmahal sa magulang, hindi sila nagloko ng pag-aaral, ang ganda ng inyong relationship mag-asawa, ibig sabihin, simula't-simula pa, ang ganda ng inyong sistema. And congratulations, ituloy mo para maging patuloy kang maging example sa marami. Amen? Check. Pero kung sira ang inyong relationship, ang gulo-gulo. Yung mga anak natin, lumalaking mga pasaway at malayo sa Panginoon, kung mag-away, magmurahan, wala nang galang, ibig sabihin, may mali sa ating pagkapalaki sa kanila at may mali sa ating relationship. So it takes humility para matanggap yan. And then, be humble to God, Lord, inaamin namin ang aming mga kamalian. Gusto namin maayos ang lahat ng ito. Then, yung tulong ng Panginoon ay mararanasan natin. At doon magsisimulang magkalaman at mapuno ang ating pagkakasal. Amen. Magkakaroon ng laman ng ating lambat at mararanasan natin yung provision ng Diyos kapag tayo nagpakababa at umangin sa ating kamalian. Hanggang tayo po'y nagmamatuwid at nagmamatigas at nakakatwiran at ayaw ipagbago, lalo hindi ko tatantanan tayo ng diablo. Lalo tayo paghihirap, papasok ang mga salot sa buhay, etc. etc. Amen. Kayo po ba'y nag-iika po? Yun, nais ng Diyos na tayo may pagpalain. Siksik, liglig, at umaapal. Sa Biblia, sabi ng Panginoon kay Satan, Satan, thou shalt not put the Lord your God to the test. Huwag mong subukin ang iyong Panginoong Diyos. Hindi pwedeng subukin ang Panginoon, lalo na tayo mga tao. Pero mayroong isang area na pumayag ang Diyos na subukin natin siya. Pumayag siya. Sa area? Sa area ng ikapu. Sabi ng Panginoon sa Malakay chapter 10, chapter 3, no? O yun. Malakay, sabi ng Panginoon, you are robbing me. Ninanakawan niyo ako. Saan? Sa mga ikapu at mga offerings. Test me in this. Yan. Test me in this. Subukan niyo ako pagdating sa bagay nito. At kung hindi buksan ko ang mga durungawan sa langit upang ibuhos sa inyong katakot-takot na pagpapala at proteksyon. Amen? Isa yan sa dahilan bakit tayo kinakapos. Sapagkat yung ating pong method, mali. Binibigyan tayo ng isang tamang method para umunlad at sumagana. Pero minsan, mas sampalataya tayo sa mga networking. Mag-i-invest ka ng pera mo doon. Sa paniniwala, babalik. Siksik. Mga kapatid. Samantalang ang Panginoon nagbigay sa atin ng susi. Ang pag-iikapo, mga kapatid. Kung hindi pa naiintindihan yan, naway ipaunawa sa atin ang ating Panginoon. Sapagkat ang hinihingi ng Panginoon, 10%. Mga kapatid ko, kapag kasaradong isip mo, wala kang pananampalataya, hindi mo pwedeng magawa yan. Sapagkat ang pag-iikapo ay gawa ng taong may matibay na pananampalataya sa Diyos. Amen. Amen. Diyos ang nagsabi, Diyos ay tapat. At ang sabi ng Panginoon, hindi lang 10% ang babalik sa iyo. Katakot-takot na pagpapala ang ibabalik sa atin ng Panginoon. Okay, so, mga kapatid ko, check our method. Saan ba tayo mga mali? Saan ba tayo may mga mali? And then be humble enough
and ask God for forgiveness and help, at saka yun, makakaahon tayo sa mga problema po natin. Pagmuli, mga kapatid ko. Finally, let God manage our daily lives. Let God manage our daily lives. Nung madinig ni Peter yung sabi ng Panginoong Kristo, ihulog sa kanan, hinulog niya, sumunod siya. Nagpasakop siya sa sinabi ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ganon din po sa atin, mga kapatid ko. Hayaan mo ang Diyos na magpatakbo ng ating buhay. Ibig sabihin, pagising mo ng umaga, ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat. Bago ka gumalaw, bago ka magtrabaho, pagbangon mo, namulat ang ating mga mata, pasalamat agad sa Diyos. Una-muna, pasalamatan siya sa kanyang presensya. At pangalawa, sa biyaya ng buhay. And then, i-offer mo sa kanya na, Lord, guide us sa maghapon ito, pati yung pamilya ko sa Pilipinas, patnubayan mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan, nawa samahan mo kami, pagpalain mo aming buhay. Yun. And then, pagtiwala tayo sa Panginoon, hindi nga tayo mababaya. Amen? Tumayo tayo lahat ng mga kapatid. Hallelujah. Ihanda na ang inyong mga lamba. Pupunuhin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kapatid, hindi mo na kinakailangan magpakalayo-layo pa sa iyong mismong kinatatayuan. Sapat iyan upang matanggap mo ang iyong kinakailangan. Sapagkat, don't forget, mga kapatid, andyan ang Diyos sa iyong harapan. Just be sincere sa iyong paglapit sa Diyos. At paniwalaan mo na di mo man siya nakikita, nandyan siya sa iyong tabi. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, anak, huwag kang makakamba. Praise God. Huwag kang mangangamba, Bumababalis. bumababalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa pipina. Huwag kang mag-aamba o mababalisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa pipina. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iwanan. Siya'y kasama mo, kadakalay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Praise God. Hallelujah. Panginoon, salamat nandito ka. Hindi malayo. Aabot ang araw, aabot kamay. Salamat, Lord, sa iyong malasakit. Salamat sa iyong concern. Salamat sa iyong hangaring punuin ang aming lambat ng aming buhay. Dakilang Diyos, kami dumudulog sa iyo sa mga sandali ito. Alam namin nandito ka sa aming harapan upang kami katagpuin, pagpalahin, pasaganahin, pagalingin, palakasin, hindi lamang kami, kundi maging mga mahal namin sa buhay. Kaya Panginoon, sa mga sandali ito, we allow you, Lord, to bless us. Kapatid, itaas mo ang dalawang kamay. Itaas mo. Ibigit mo ang iyong mga mata. Siya'y kasama mo, Kausapin mo siya. Lumapit ka sa karakalay mo. Siya'y laging tapat sa Dalhin mo sa kanya ang iyong lambang. Si Jesus, Lumapit ka sa kanya pababayaan. sa iyong kausapin. Si Jesus, di ka
Ama sa buhay mo. Hallelujah, Lord God. Siya'y aming Ama sa buhay mo. Just close your eyes, mga kapatid. Allow the Lord to minister unto you. Allow the Lord to serve you right now. Sapagkat sinabi ng Panginoon, hindi ako nagparito upang paglingkuran. Ako'y nagparito para maglingkod. So at this moment, hindi humihinto ang Diyos sa paglilingkod sa atin sa pamagitan ng pagsagot sa ating sanggamakmak kahilingan. Humingi ka, ikay kanyang bibigyan. Humingi ka, ikay kanyang pagpapalain. Sa iyo kinatatayo at kapatid, andiyan ang Panginoon. Maniwala ka lang dyan siya, hinahawakan ka niya, hinihipo ka niya, at sa kanyang paghipo sa iyo dumadaloy ang biyaya at kapangyarihan upang ikaw ay pagalingin, palakasin, paligayahin, ipagkaloob ang kapayapaan at hindi lang ikaw ang hinihipo niya. Because God is present everywhere. Andun din siya sa mga mahal natin sa buhay. Nasa bahay ng ating pamilya sa Pilipinas. Andun siya sa bahay ninyo sa Pilipinas. Kumikilos ayon sa iyong kahilingan, sa iyong mga mahal sa buhay. Pinakinggan niya ang iyong kahilingan sa hapon ito. Ipatong mo ngayon ang iyong dalawang kamay sa iyong ulo. Paniwalaan mo, kapatid. Paniwalaan mo siya. Nagmamalasakit siya sa iyong pamilya, sa iyong hanap buhay, negosyo, sa lahat ng iyong concern sa buhay, may malasakit siya. Concern siya sa laman ng iyong lambat. Kung walang laman ng lambat, ang lambat mo, gusto ng Panginoon punuin upang sa pag-uwi mo mamaya, baon mo ang sandamakmak na pagpapala. Tinatas din namin sa iyo, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan na nakasulat ang mga pangalan sa papel na ito. Ganon din yung mga gusto magpasalamat sa iyo, Panginoon. Ganon din yung mga kaluluwa na aming mga pumalang kapatid. At ganon din, Panginoon, yung mga special intentions ng mga tao nandito sa papel na ito. Tinatas ko sila lahat sa iyo, Panginoon. At kasama namin itinataas ang aming mga kahilingan. Kunin niyo ang inyong kahilingan. Dahan-dahan mong itaas iyan kay Lord. Lord, tinatas namin sa iyo aming mga kahilingan at ang aming pong mga handog sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng ito dakilang Diyos. Naway dinggin mo ang aming mga sama. At tinatas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na babalik sa Pilipinas, Sister Alma and Brother Erwin at ang kanilang dalawang anak, si Brother Marlon ng asawa ni Sister Susan. At ganoon din sila Brother Joel at Joanne. Pagpalain mo sila sa kanilang paglalakbay, maluwalang ating makarating doon at madat na ng kanilang mga mahal sa buhay na nasa maayos na kalagayan at sa araw ng kanilang muling pagbabalik sa bansang ito, makabalik din po ng maluwalhati. At pagpalain mo, Panginoon, ang bagong hamon mo kay Brother Erwin sa kanya pong pagtatrabaho sa Dubai. We pray, O God, for his success, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming nalalapit na Life in the Spirit Seminar sa May 29 at ang aming pong nalalapit na 22nd year anniversary sa June 5. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming LSS, marami kaming mga bagong kapatid na hindi pa nakapag-LSS ang makarating. At ganoon din, maraming kaluluwa ang iyong ipadala sa June 5 sa amin pong anniversary. At pagpalain mo ang lahat ng mga workers upang kami pagtulong-tulong, Panginoon, sa mahalagang mga okasyon na amin pong haharapin. Sa araw ni Jesus, ito aming panalangin. Amen and amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Announcement. Okay, workers, pwede nyo lang likumin ang mga prayer request. Announcement, mga kapatid. May 29, magdaraos tayo ng Life in the Spirit Seminar. Pero hindi po katulad nung dati na series. Ito po'y maghapon. Magsisimula tayo ng alas 9 ng umaga, matatapos ng alas 4 ng hapon. LSS. Kung kayo po'y interesado, dyan po sa mesa ng membership, meron po dyan mga registration form na kinakailangan po nyo i-fill out at pagkatapos ibalik nyo po sa membership, mga kapatid. Para malayo pa, alam na namin kung ilan ang magpaparticipate sa Life in the Spirit na ito.
At ito po ina-assure namin sa inyo sa dulo ng Panginoon na kakaiba sapagkat ito yung ating first time na gawin ito ng maghapon sapagkat dati-dati series hindi natin nabubuo pero iba ngayon. No? Kaya po kung kayo po interesado, like in the Spirit Seminar, May 25, kuha kayo ng application form mga kapatid. At sa mga nagnanais tumulong upang mag-distribute ng ating flyers para sa ating pong 22nd year anniversary, hihingi kayo sa membership para ibigay niyo sa mga kapwa natin Pilipino pag-akay tayo para sa June 5. Amen? So let's give Brother June, tawagin naman Brother June, ang ating coordinator for the month. Amen, pwede po tayo umupo muna po. Okay. So, salamat po, Brother Rafi. And pinatawagan ko po yung mga kasama ko council. Brother Rafi, dito po tayo. Mga kasama po sa council. Sister Lorna, yung leader ng choir. And tawagan po natin yung mag-asawa, si Brother Erwin and Brother Sister Alma. Sister Lily, yung po mga council, please po, come forward. Brother Rafi. Sister, yung po mag-asawa, kasi po yung po mag-asawa si Brother Erwin and Sister Alma. Pagod ako. Sinabi po. At saka po si Brother Marlon Andres. Magpo-forward na po sila. Si Brother Erwin po pupunta na ng Dubai. And Brother Marlon magpo-forward na po Pilipinas. So, palakpakan po natin sila. Binigay po nila yung oras po nila sa gawa ng ating Panginoon. Brother Rafi, dito po. So, binigay po natin yung plako nila. El Shaddai, EWXI, Prayer Partners, Fellowship International, Incorporated, Kuwait Chapter. This plaque of appreciation is hereby given to Brother Marlon Andres in recognition of your dedication as service volunteer worker in the membership ministry of our foundation. Your hard work and exemplary services inspired the prayer partner and looked you up as example of a good servant of Yahweh El Shaddai. The services which you have given were not only a contribution to the service, volunteer workers, prayer partners, and to the foundation in general, but mainly your service to our God Yahweh El Shaddai for His greater glory. Yours in Christ, council members and SBWs, Kuwait chapters, and all the brothers and sisters present here. Asawa po ni Sister Susan. Good afternoon po, brothers and sisters. El Shaddai, DWXI, Prayer Partners, Fellowship International, Kuwait Chapter, for Jesus Christ is Lord. This plaque of appreciation is hereby given to you, Brother Erwin Olido, in recognition of your dedication as service volunteer worker in music ministry of our foundation. Offering your voice and using your talent in His vineyard of Yahweh El Shaddai were deeply felt and greatly appreciated by the prayer partners as an example of a true worker of Yahweh El Shaddai. The services which you have contributed were not only a contribution to
the service, volunteer, worker, prayer partners, and to the foundation in general, but mainly your services to our God, Yahweh El Shaddai, for His greater glory. Yours in Christ, council members, the service volunteer workers, and to all the prayer partners in Kuwait chapter. Okay, pakinggan po natin si Brother. Praise the Lord. Pasalamat po kay Yahweh today sa pagkakataon po nito na ako ay makapagpaalam sa inyo sa ating pong nagawin sa bansang Kuwait. Ako ay malulog na at mas maraming salamat po sa lahat dahil ako ay binalagam dito sa gawain ito. Ako po ay nag-serve dito ng mga siguro 5 years po hanggang ngayon po. So ako po ay masayang wala dahil naging part po ako ng pamilyang ito dahil nung ako ay wala pa dito, ako po ay hindi naman po sa kasamaang tao, pero dito ko po natagpuan yung ligaya at totoong pagmamahal ng ating Panginoong Yahweh. So, salamat po sa inyo na aking nakasama dito, may nasaktan po man ako o napasaya ko kayo pong magpakalang ng pasensya sa akin at ang ating Yahweh at siya na po ang babalik ng parangalan at puli sa akin. Praise the Lord. Una sa lahat, salamat sa biyaya. Dahil kay Lord, maraming salamat. At naging kapatid ko ito at sa kumari at naging kumpare. Maraming salamat. Praise the Lord. Hallelujah. Palamakan po natin ang ating Panginoon. Kaya last Friday po, ako may nagpasalamat sapagkat muli po nakasama ang ating mga choir at kayo sa pagpupuli sa Panginoon. At ngayon po, muli po akong magpapaalam. Tanging Diyos lang po ang nakakalam kung makakabalik pa po kami dito or hindi na. Subalit, maraming salamat po sa Panginoon dahil kahit sa ilang saglit po, muli ko pong nakasama kayo magpuri sa bansang Kuwait. Maraming salamat po and God bless us all po. Thank you po. Salamat po sa inyo mga kapatid and see you on next Friday po. Same time po, dito rin po tayo sa hall ng gawain po natin. Maraming salamat po.